Ang paglitaw ng imperyalismong Hapones sa ika-20 siglo. Ipinatupad ng shogunato ng Japan noong 1635 ang Sakoku Edict o ang pagsasarado ng kanilang bansa mula sa mga dayuhan upang mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura mula sa dayuhang impluensya. Noong 1854 ay nagawang mapabuksan ng Estados Unidos ang Japan sa pamamagitan ng kasunduan sa Kanagawa. Sa pamamagitan ng kasunduang ito ay binuksan ng Japan ang daungan nito para sa pakikipagkalakalan sa Estados Unidos. Sa pagbubukas na ito ng Japan, ang Estados Unidos ay nasundan pa ng Britain at Russia, na tulad ng Estados Unidos ay nag-angkin ng kani-kanilang sphere of influence sa bansa. Ang pangyayaring ito ay naging mahalaga sa pag-unlad ng imperyalismong Hapones, sa dahilang kinondisyon nito ang mga Hapones na gawing modelo ang gawing kanluranin na nagbigay daan sa pandaigdigang ambisyon ng Japan. Higit sa lahat, ito ang nagbigay katuturan sa aksyon ng Japan bilang isang imperyalistang bansa. Ang ambisyong pagpapalawak ng Japan noong ika-20 siglo ay masasabing kombinasyon ng mga salik na pampolitikal, pang-ekonomiya, panlipunan at mga dahilang estratehiko. Ang sumusunod ay patunay ng mga nabanggit na salik sa mga aspektong ito: industrialisasyon, modernisasyon at pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang reaksyon ng mga Hapones ay nagsimula sa ilalim ng Meiji Restoration noong 1868. Bagamat nakatuon sa modernisasyon ang pamunuan ng rehimeng Meiji, patuloy pa rin ang estrukturang feudalismo sa bansa. At dahil dito, mababa pa rin ang kakayahan ng pera ng bansa upang bumili ng mga pangangailangan nito. Sa pagkakataong ito ay lumitaw ang mga leader ng Zaibatsu, mga pangkat ng oligarkiya sa bansa na mga bangkero at nagmamay-ari ng mabibigat na industriya, at ang mga genro o retiradong estadista ng bansa. Ang mga pangkat na ito ay naniniwalang higit na malaki ang kikitain ng industriya sakali makapagluwas ng mga produkto sa dayuhang bansa. Binuwag ng makapangyarihang pangkat na ito ang sistemang feudal at napaunlad ang industriya ng bansa sa loob ng isang henerasyon. Ang pag-unlad na ito ay lumikha ng pangangailangan ng hilaw na materyales tulad ng langis, karbon, goma at bakal. Sa pagkakataong ito ay napagtanto ng mga Hapones ang pangangailangan sa dayuhang bansa na mapagluluwasan ng kanilang produkto habang isinasaayos ang estadong bureaucratic na nakasentro sa emperador. Militarisasyon, seguridad at dahilang estratehiko. Ang pangunahing hangad ng mga Hapones ay ang pagkakaroon ng seguridad ng kanilang bansa. Hinangad nilang mapawalang bisa ang hindi makatarungang kasunduan sa Kanagawa na hindi naman agarang binawi ng mga makapangyarihang bansa. Sa pagkakataong ito ay sinikap ng mga Hapones na palakasin ang hukbong militar ng bansa. Ito ay kanilang isinagawa sa pamamagitan ng Misyong Iwakura. Ang Misyong Iwakura ay isang mahalagang paglalakbay pang-diplomatiko ng Japan patungong Estados Unidos at Europa mula 1871 hanggang 1873 na layuning pag-aralan ang mga sistemang pampolitika, pang-ekonomiya at pang-edukasyon ng kanluran upang makatulong sa mga pagsisikap ng Japan na umunlad at magmodernisa sa panahon ng Meiji Restoration. Pinag-aralan ng mga Hapones at itinulad ang kanilang hukbong militar sa hukbo ng France at Germany. Kasabay ng pagpapalakas ng hukbong militar ay nag-alala rin ang Japan sa mga pangyayaring nagaganap sa pangkontinenteng Asya, lalo na sa bansang Korea. Kumbinsido ang Japan na hindi maaaring maging protectorate o kolonya ng ibang makapangyarihang bansa ang Korea, sa dahilang ito ay magsisilbing banta sa seguridad ng bansa dahil ang Korea ang pinakamalapit na bansa sa Japan. Napag-isipan ng mga militar at leader ng Hapones na igiit ang kanilang pangingibabaw sa rehiyon at maging pandaigdigang kapangyarihan na itinugma sa ideyang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o Asia for Asians na nagbibigay kahulugan sa pang-ekonomiya, pampolitikal at pang-militar na pag-iisa ng Asya. Ang paglaki ng populasyon at kakulangan ng yamang likas. Na mga panahong ito, malaki na ang itinaas ng bilang ng populasyon ng Japan. Dahil sa mabundok at limitado lamang ang lupaing maaaring tamnan sa bansa,
at ang yamang likas ay hindi makakasapat upang masuportahan ang populasyon nito. Ang bagay na ito ay nakadagdag sa isipin ng mga Hapones sa pangangailangan ng bansang maaaring magkaloob ng pagkukunan ng yaman upang maalalayan ang lumalaking populasyon at ekonomiya nito. Pinag-isipan nila na palitan ang China na pamilihang agrikultural sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Hapones sa mga bansa sa rehiyon na siyang magpapasulong sa agrikultura ng mga bansa at patuloy na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ang kawalan ng tiwala sa mga bansang kanluranin. Pinalala ng naganap na hindi makatarungang kasunduang kanagawa at diskriminasyon sa pagtrato sa mga Asyano ang kawalan ng tiwala ng mga Hapones sa mga kanluranin. Ang bagay na ito ay nakadagdag sa pakiramdam ng mga Hapones na kailangan nilang kumilos at gumawa ng paraan upang matiyak ang interes ng kanilang bansa. Kung kaya't noong rehimen ng pananakop sa Timog Silangang Asya ay idineklara ng mga Hapones ang pagtatatag ng nagkakaisang samahan ng mga bansang Asyano sa pamumuno ng Japan na malaya sa mga makapangyarihang kanluranin. Ang pakikipagkompetensya sa mga kanluranin. Dahil sa pagtangging makolonisa ng mga kanluranin ay napagtanto ng Japan na sila ay kailangang makipagtunggalian sa mga ito. Ang Japan ay nagtanim ng sama ng loob sa hindi pagkilala ng Treaty of Versailles sa kontribusyong nagawa ng Japan sa digmaan at naghangad na makilala ng sandaigdigan. Ang paglitaw ng imperyalismong Hapones sa ika-20 siglo.